Yan, hello mga ka-devotion. Sa magpalang gabi sa ating lahat. At patuloy ko po akong samahan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Bakit kailangan natin mag-aral ng salita ng Diyos? Gaano ito kahalaga sa ating buhay bilang tao? Sabi nga sa Bible ay hindi lamang sa tinapay dapat nabubuhay ang isang tao, kundi sa bawat salitang nanggagaling sa Lord. Ngayon sa gabing ito, pag-aaralan natin ang aklat ng Pedro, chapter 1, verse 3. Dito natin kukunin ang ating devotion ngayong gabi. Sabi dito, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng kabanalan. Ito'y sa mamagitan ng pagkakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Tinawag niya tayo sa mamagitan ng kapangyarihan at kabutihan. Minsan, dami natin reklamo sa Lord. Minsan, dami din natin reklamo sa buhay natin. Bakit? Paano ko ito maharap? Paano ko ito mapagtatagumpayan? Paano ko ito mahandle? Kaya, ang pinaka-concern dito, paano tayo lumalago sa bawat area ng buhay natin? Paano ka lumalago? Physically, emotionally, at spiritually. Yan yung mga tanong. Sa bawat area ng buhay mo, paano ka lumalago? At yan yung gusto ng Lord. Ang nais ng Diyos ay lumago tayo sa bawat area ng ating buhay. Kaya, ngayon bakit nasabi ni Peter ito? Kasi lagi nating reklamo, hindi pa sapat, kulang ito, mahina ako, ito yung pagkukulang ko. Alam, minsan, kino-question natin yung mga bagay-bagay. Pero, sa mamagitan ng salita ng Diyos, wala tayong may susumbat sa Lord ngayon. Once na ikaw ay naging Kristiyano, dapat ito'y kailangan mong gawin. Sabi dito, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng kabanalan. Kaya ang topic ko dyan, ang lahat ay binigay na ng Diyos. Ibinigay na lahat ng Diyos sa atin. Even ang kanyang anak, binigay niya para sa atin. Kaya wala tayong isusumbat sa kanya. Wala tayong isusumbat bakit tayo ay bumagsak, bakit tayo ay dito, yung hindi tayo nakapamuhay bilang Kristiyano. Wala eh. Kaya nga sinabi sa Bible, kaya sinabihan din si Joshua na ito ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo ito araw o gabi upang ikaw ay magtagumpay sa buhay at pagpalain ka. Sa Bible, salita ng Diyos, ibinigay na lahat sa atin. Binigay na lahat. Kaya, kumpleto ang Bible, may siyensya, may sa math, sa lahat, kumpleto. Kaya nga, kumpletos ricados ang salita ng Diyos, wala ka ng ibang hahanapin pa. Kapag meron kang salita ng Diyos, kayang-kaya mong magtagumpay sa buhay. Kayang ibagsak ng matatalino ang tao mapagkumbaba, yung mga mayabang, mga galing. Kaya, salamat sa salita ng Diyos. Dahil ito ang gumagabay, nagbibigay kalakasan, nagbibigay karunungan, kaalaman sa atin sa araw-araw nating buhay. Kaya sabi diyan, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. Kapatid, naguguluhan ka ba? Nahihirapan ka ba sa pag-handle sa pamilya mo? Nahihirapan ka bang humaharapin ng mga depression? O nahihirapan kang marami nagpapahirap sa iyo? Buksan mo ang Bible mo. Kaya ka nahihirapan, kaya ka nade-depress, kaya ka naguguluhan, hindi mo na binubuksan ang Bible mo. Subukan mo, buksan mo ang Bible mo. Mangungusap sa suluan.
Nasa salita ng Diyos ang suslan. Kaya ang sinabi ng Lord, I am the way, I am the truth, I am the life. Sa Bible, makikilala mo at malalaman mo kung sino ka sa Lord. Sinabi diyan, ito ay sa mamagitan ng pagkilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Kaya sinabi yan, maraming tao gustong makilala ang Lord. Ngunit hindi naman binubuklat ang salita niya. Gusto mong makilala si Lord? Ba't di ka nagbabasa? Hindi mo binabasa ang salita niya. You are a Christian? Ba't di ka nagbabasa? Napakahalaga na magbasa. Maraming mga Kristiyano, maraming mga leaders, hindi na nagbabasa. Tanungin mo, kailan yung huling devotion mo? Kailan ka nagbasa? Kaya na-full ka kaagad. Kaya nadapa ka kaagad. Kaya ka natukso. Kaya ka nahihirapan ngayon. Kasi nga, hindi mo na binabasa ang salita ng Diyos na makakatulong sa iyo para ma-prevent, para maiwasan mo sana na mangyari yan sa buhay mo. Amen? Kaya sa atin ngayon, basahin mo ang salita ng Diyos, binigay na sa atin lahat. Nagawa yan, nasulat ng mga propeta yan, para malaman natin kung paano tayo mabuhay dito sa mundo at para nakilala natin ang Diyos, para mamuhay tayo sa Kanyang kabanalan. Kaya minsan nagiging ano na lang natin dahilan na lang natin, tao lang, nagkakamali lang. Tao lang kasi ako nagkamali, ano lang ako, mahihina ako Ano ba? Sa Lord, hindi excuse yan. Walang excuse sa Lord na sabi mo, tao ka lang, nagkakamali ka lang. Buti nga, tayo, paulit-ulit tayong pinapatawad ni Lord. Si Satanas, yung mga angel, nung nagkamali sila, diretso imperno sila. Pero tayo, dahil mahal na mahal tayo ng Lord, patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon. Kasi sinabi yan, tinawag niya tayo sa magitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. Grabe, no? Kumbaga, tinawag niya tayo sa magitan ng kapangyarihan niya at kabutihan niya. Kapatid, tinawag ka ng Lord. Kilala mo ba ang tumawag sa iyo? Tinawag ka niya sa kanyang pangalan, sa iyong pangalan, alam niya ang bilang ng buhok mo. Kaya gusto mong makilala siya. Gusto mong magtagumpay sa iyong problema. Gusto mong magtagumpay sa iyong depression. Gusto mong magtagumpay sa nagpapa-stress sa iyo. Gusto mong magkaroon ng karunungan, kaalaman. Gusto mong gumaling sa bawat desisyon. Gusto mong i-deal yung mga bagay na nahihirapan ka. Just open the Word of God. Binigay na sa lahat. Paano mag-manage yung business? Paano makitungo sa tao? Paano mamuno? Binigay na sa atin lahat. Kaya, sabi nga dyan, sabi nga ipintas mo lagi ang salita niya upang hindi ka mapahamak. Sabi dyan sa salita. Tapos, ang sino mang lagi natiri sa salita ng Diyos, hindi kukulangin. Pagkos parang itong batis na kailanman hindi maubusan, parang itong luntian. Grabe na yun yung salita. Yun yung pangako ng Lord sa atin Kapag ikaw ay lagi nagbubuklat ng salita ng Diyos, the more na makikita mo na ikaw ay super pinagpala. You are so much blessed. The more na malalaman mo gaano ka kamahal ng Lord, gaano ka iniingatan, ano yung mga gusto niya ipagawa sa iyo. Minsan, maiiyak ka na lang kay Lord Kapag nabasa mo at binubulay-bulay mo ang salita niya, mahihiyak ka na lang. Mapasabi ka ng thank you, Lord. Binigay mo ang lahat. Grabe, no? Binigay ang lahat. Ikaw kapatid na nanonood, ibinigay mo na bang lahat? Kaya ka nahihirapan mamuhay sa kabanalan kasi hindi mo pa ibinigay ang lahat. Kapag ang taong ibinigay ang lahat sa Lord, kayang-kaya mamuhay sa kabanalan. Maliban na lang kung may ni-reserve pa. Pero ang taong may ni-reserve pa, tandaan ninyo, hindi yan makakapamuhay ng may kabanalan sa Lord.
Dahil yung kanyang inireserve na hindi sinuko sa Lord, yun yung hahatak sa kanya pabalik. At yun yung pipigil sa kanya. Kaya kapatid, ibinigay ng Lord ang lahat para sa iyo. Ibigay mo rin sa kanya ang lahat para kilalanin siya. God bless you all. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Salamat, Lord. Ibinigay mo ang lahat sa amin. Lord, minsan ang tamad namin, minsan puro kakulangan yung nakikita namin. Pero Lord, hindi ang kahinaan namin ang nakita mo. Hindi yung kakulangan namin ang nakita mo. Tinignan mo kung sino kami. Tinignan mo kung ano yung magagawa mo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord. Dahil kahit ang tigas ng ulo namin, lagi kang nandyan. Sinasamahan kami. Lord, marami kaming bagay na minsan nahirapan kami ibigay sa iyo lahat. Ibigay yung attention namin, ibigay yung oras namin, ibigay namin, Panginoon, yung mga nagpapahirap sa amin. Pero hindi namin ilaw, ikaw yung sagot sa lahat ng aming dalangin, ikaw yung sagot sa lahat ng aming pangailangan, Panginoon. Kaya Lord, patuloy na kami ay magbabasa, alamin, kikilalanin ka. Lord, I pray sa mga nanonood ngayon, I pray na dumating yung pagkakataon, ibigay nila ang lahat, ang kanilang buhay sa iyo. Wala silang ititira para lalo kanilang makilala kung gaano mo sila kamahal, kung gaano kalaki, kalawak, kalalim, kataas ang pag-ibig mo sa kanila. Yung pag-ibig na yon ay yung mag-iingat sa kanila, yung pag-ibig na yon yung magpuprovide ng pangailangan, yung pag-ibig na yon yung magsisecure. Bakit hindi sila mangangamba, hindi sila matakot? Dahil sa una pa lang, minahal mo na kami at pinrovide mo na ang pangailangan namin. Maraming salamat, O Lord God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon, kapatid. Huwag kang matakot ibigay lahat sa Lord. Dahil sa umpisa pa lang, ibinigay na niya ang lahat sa atin, lahat ng ating pangailangan. Even ang kanyang anak, ibinigay niya para sa iyo at sa akin. God bless you and good night.